Welcome sa One Tamad Recap. Ngayon ibobood natin ang 2024 South Korean dystopian action film na pinamagatang Badland Hunters. Spoilers ahead, watch out and take care. Isang matinding lindol ang tumama sa Seoul, Korea na nagdulot ng lubhang pagkawasak at tila nagmistulang basura ang buong Korea. Ang pinakaapektado ay mga pagkain at tubig kung saan kailangan pang salain ang maruming tubig para inumin. Isang Badland Hunters na si Namsan ay hinahunting ang baliw na scientist na si Yang Jisoo. Ang pelikula ay nagsimula sa loob ng isang laboratorio kung saan ang sugatang si Yang Jisoo ay binabaliwala ang mga otoridad at tumakbo sa bangkay ng kanyang anak. Pumasok ang mga otoridad at pinalibutan siya. Nagmatigas si Yang Jisoo sa utos ng mga pulis at sinubukan itong turukan ng anak ng kanyang eksperimentong gamot, ngunit bago yun, siya ay binaril sa kamay ng mga pulis. Hindi inaasahan, biglang yumanig ang lupa at isang matinding lindol ang sumira sa buong Seoul. 3 taon matapos ang lindol, ang Seoul ay naging isang lawless badland. Dahil sa kakulangan ng mga pagkain, ilang mga hunters ang nangangaso sa badlands para maghanap ng pagkain ng kanilang mabibenta. Bukod pa dito, pinagkaitan na rin sila ng kalangitan na bumuhos ang ulan. Ang mga tao ay natuto na ng ilang paraan sa pag-save ng tubig. May isang lalaking naninirahan sa bus district na kinakatakutan ng lahat at siya ay si Namsan. Kasama ni Namsan sa pangangaso ang binatang nagangalang Choi Ji-won. Matapos ang pangangaso, binibenta nila ito sa mga residente ng bus district. 2 sa kanilang suki ay ang magandang dilag na si Han Suna at kanyang lola. Isang araw habang nagtitinda, isang gang ang biglang dumating at pinakilala nila ang sarili ng mga pulis ng Jamsil Police Station. Pinakita nila isang larawan at ginamit itong rason para dumakip ng ilang tao. Nang mapansin ng leader si Suna, nabighani ito sa ganda ng dalaga kaya dinakip niya rin ito. Nang makita ito, sinubukan ni Ji-won protektahan si Suna pero madali lang din siyang nabugbog. Dahil dito, nagpasya si Namsan mamagitan at isa-isa niyang binugbog ang gang at pinasuko ang kanilang leader. Ininterogan niya ang leader at nalaman na ito ay nagtatrabaho sa ilalim ng isa pang leader na nagngangalang Tiger. Tinanong niya kung bakit mayroon siyang malinis na tubig kaya dito niya nalaman na mayroong nakatagong apartment at dito nakuha ng leader ang malinis na tubig. Kinalaunan sa pag-uwi ng dalawa, nasa lubong nila ang grupo ng mga disenteng individual na kanilang ipinagtaka. Lumapit sila sa grupo at nalaman nilang inaalok ng grupo si Suna at lola nito na sumama sa kanilang apartment kung saan sagana ito sa malinis na tubig at pagkain. Nagpakilala ang babae bilang guro at pinaliwanag na naghahanap sila ng mga kabataan na tuturuan nilang mamuhay para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Pinangako rin ng guro kay Suna na aalagaan nila ang kanyang lola at hindi pababayaan. Sa una ay nag-aalangan pa si Suna pero alang-alang sa kanyang lola, tinanggap niya ang alok. Malungkot si Namsan at Ji-won dahil hindi sila pinayagang sumama pero umaasa silang makikita pa rin sila ni Suna. Kalaunan sa gabing yun, humiwalay sina Suna at kanyang lola sa grupo dahil nakaramdam sila ng suspetya pero hinimok pa rin sila ng guro na magtiwala lang at magpatuloy. Nasa lubong nila ang isa pang grupo at nalaman na may iba pang pamilya na inopera ng parehong alok. Nakilala ni Suna si Lee Ju-yi. Si Ju-yi ay pala kaibigan kaya madaling naging magkaibigan ng dalawa. Nagpatuloy ang grupo sa madamong daan hanggang sa ang lola ni Suna ay hindi na kaya maglakad pa dahil sa kapaguran at katandaan. Inutos ng guro na dalhin ng lola ni Suna at isa pang matanda sa malapit na healthcare facility kung saan sinabi ng guro na inilaan ito para sa mga may sakit at matandang individual. Pinangako ng guro kay Suna na susunod ang kanyang lola sa apartment na kanilang pupuntahan. Si Suna sa kabilang banda ay lalong nagsuspetsya nang mapansin niya ang ilang sasakyan na naghihintay sa kanila. Pagkatapos tinanong niya sa guro kung bakit kailangan pang dalhin ng lola niya sa healthcare facility kung mayroon din naman palang sasakyan malapit sa kanila at tugon ni Sergeant Kwan na pwede silang maghintay. Subalit may 2 batang nagugutom at nauuhaw na kaya napilitan si Suna na magpatuloy na lang alang-alang sa 2 bata. Napansin ni Suna ang kakaibang peklat ni Sergeant Kwan malapit sa tenga nito. Samantala, ang 2 matanda ay dinala sa inakalang pasilidad, ngunit sa halip isa pala itong malalim na bangin. Tinulak ang isang matanda sa bangin habang ang lola ni Suna naman ay sinaksak sa likuran. Nagkataong nangangaso si Namsan at Ji-won at nasaksihan nila ang buong pangyayari sabay pinatay nila ang 2 lalaki. Ngunit napansin nila na ang mga lalaking ito ay buhay pa rin matapos magtamo ng matinding pinsala. Lalong nagulat si Ji-won nang putulin ng lalaki ang kanyang paa para makatakas sa bitag. Bigla na lang isang babaeng nagangalang Lee Yun-ho, isang dating sarhento ng PCO Air Force Special Forces Unit ang dumating para tulungan silang patayin ang 2 lalaki sa pagpugot ng mga ulo nito.
Pinakilala niya ang kanyang sarili at humingi ng tulong kay Namsan na sagipin ang dati niyang mga kasamahan na ikinulong sa apartment. Ibinunyag niya sa dalawa ang kakaibang eksperimento ni Yang Jisoo na naging head ng apartment dahil siya lamang ang tanging doktor na nakaligtas matapos ang matinding lindol, at ngayon ay nagsasagawa siya ng eksperimento sa iba pang survivor na dinadala sa apartment. Habang pinapakinggan ng dalawa ang kanyang kwento, agad silang sumang-ayon sa plano. Subalit ang apartment ay may matinding seguridad at para makapasok dito, ang tatlo ay nagtungo sa Spaland kung saan dito madalas ginaganap ang paglalaban ng dalawang magkaribal na gang. Pagdating ng tatlo, sumali sila sa bakbakan at tinumba nila ang lahat ng gang. Ininterogan ni Namsan si Tiger at napag-alaman na ang gang ay kumikidnap ng mga tao para dalhin sa apartment upang makakuha ng malinis na tubig. Pero hindi rin basta-basta makakapasok sa apartment dahil makakapasok lang sila sa panahon ng pagde-deliver ng mga bihag. Dinukot ng tatlo sina Tiger at mga kasamahan nito para dalhin sila malapit sa apartment. Samantala, nakarating na si Suna sa apartment at nakilala niya na rin si Yang Jisoo na nagbigay ng talumpati sa lahat at nangangakong maglalaan ng malinis na tubig at pagkain. Inatasan niya mga sundalo na ibahagi ang mga tubig sa mga bagong residente at tinanggap nila itong may ngiti maliban kay Suna. Matapos magpalit ng uniform, tinanong ni Suna si Sergeant Kwan kung kailan darating ang lola niya at lumapit naman ang guro at sinabing nagpadala na siya ng sasakyan para sunduin ang kanyang lola. Pagkatapos pumasok si Suna sa loob ng apartment kasamang ilang residente, wala siyang kaalam-alam na ang kanyang lola ay patay na. Lalong tumindi ang pag-aalala ni Suna nang sabihin ng guro na ang mga estudyante ay hindi maaring tumira kasama ang kanilang mga magulang. Ang kanyang suspecha ay lalong naging malinaw nang mapansin niya mga estudyante na tila kakaiba ang kanilang mga kinikilos. At nang makita niya mga ito na may mga peklat sa kanilang tenga, tumindi ang paniniwala ni Suna na may kakaibang nangyayari dito sa apartment. Sinimulan niyang tanungin ng guro kung ano talaga ang intensyon ni Yang Jisoo sa mga kabataan na ikinairita naman ng guro. Pinaliwanag ng guro na nais lamang ni Yang Jisoo gawin ang mga makakabuti sa kanila kaya kailangan nilang maniwala at magtiwala. Ilang saglit pa dumating na si Yang Jisoo kasama mga pagkain at inumin. Nagbigay siya ng talumpati patungkol sa kanyang eksperimento at nalaman niya na si Juyi ay interesado sa kanyang research kaya inimbitahan niya itong pumunta mamaya sa kanyang lab. Tinanong muli ni Suna kung nasaan na ang kanyang lola at tugon ng guro na nagkaroon daw ng matinding sakit ang lola niya at ngayon inaalagaan na. Kinausap siya ni Yang Jisoo at nangakong magiging maayos din ang kanyang lola at hinimok siyang inumin na ang tubig. Nagpanggap si Suna na iniinom nito ang tubig pero pag alis ni Yang Jisoo, ibinalik niya ang takip dahil pakiramdam niya na may kinalaman ng tubig na pinapainom sa kanila sa kakaibang nangyayari sa mga estudyante. Sa gabing yon, habang ang mga estudyante ay natutulog, palihim na sinaliksik ni Suna ang buong gusali para maghanap ng pruweba kung ano talaga ang misteryong nakatago sa loob ng apartment. Humantong siya sa lab ni Yang Jisoo at napag-alaman nito ang mga isinasagawang eksperimento ng baliw na doktor. Pumasok siya sa isa pang silid at nagulat siya na makita si Juyi na walang malay at may mga nakasaksak na aparato sa kanyang ulo at katawan. Samantala, nagtungo si Yang Jisoo sa lugar kung saan nagtatrabaho ang mga magulang ng estudyante. Labis na nababalisa ang mga magulang ni Juyi at hiningi nilang malaman kung nasaan naroon ang kanilang anak. Dahil dito nag-alok si Yang Jisoo na sumama sa kanyang lab para makita ang kanilang anak. Walang pag-aalinlangang sumunod naman ang mga magulang, ngunit ang kanilang pagkasabik ay nauwi sa takot nang tumambad sa kanila ang kalagayan ng anak nila. Sinuri nila ang katawan ng kanilang anak habang si Jisoo ay nagpapanik na baka ma-stimulate nila ang katawan ni Juyi. Pagkatapos pinakita ni Yang Jisoo ang sarili niyang anak na nasa loob ng glass kung saan binubuo ito ng ulo at balikat habang tumitibok pa rin ang puso nito. Sobrang natakot ang mga magulang ni Juyi sa kanilang nakita. Sa pagkatakot na baka ito rin ang kahihinatnan ng kanilang anak, sinubukan nilang tanggalin ang mga aparato na nakasaksak kay Juyi na nagresulta sa pagkamatay ni Juyi. Nagalit ng husto si Yang Jisoo kaya pinatay nito ang ama habang ang ina naman ay binaril ni Sergeant Kwan sa ulo. Pagkatapos napansin ni Yang Jisoo si Suna na nagtatago kaya ito ang pinalit niya kay Juyi. Ang baliw na doktor ay sinugatan ng balat malapit sa tenga ni Suna. Ipinapaliwanag na kailangan nito ang kanyang pituitary glands dahil naglalaman ito ng mahalagang bagay para sa kanyang research. Samantala, si Namsan, Jiwon at Yunho ay nagpaplanong pasukin ang apartment kasama si Tiger at nagpanggap silang magde-deliver ng mga bihag pero nagtataka ang sundalo dahil hindi pa ngayon ang araw ng pagde-deliver kaya nagpasya si Namsan na pabagsakin ng sundalo at pinatay ang bawat sundalo na haharang sa kanilang daan.
Nang makita si Yunho, agad inatasan ni Sergeant Kwan ang bawat sundalo na hayaang makapasok sina Yunho sa piitan. Pumunta nga ang tatlo sa piitan upang pakawalan ang dating kasamahan ni Yunho. Ngunit gumulat sa kanila ang makapanghindik balahibo kung saan ang dati niyang mga kasamahan ay naging mga zombie. Wala nang choice si Yunho kundi tulungan si Namsan at Jiwan patahin lahat ng zombie. Matapos nito, pinauna na ni Namsan si Jiwan at Yunho habang magpapaiwan siya para kalabanin ng ilang pang sundalo. Sinuguro niya na walang matitirang buhay sa mga sundalo bago siya susunod kina Yunho at Jiwan. Nasa lubong niya mga magulang ng estudyante at sinabi nito sa kanila na hanapin ang kanilang mga anak. Samantala umakyat sina Yunho at Jiwan sa ilang palapag hanggang sa nasa lubong nila si Sergeant Kwan. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ni Yunho at Sergeant Kwan. Nagawang punitin ni Yunho ang kaliwang mata ni Sergeant Kwan, pero dahil sa pambihirang abilidad ni Sergeant Kwan, hindi umubra si Yunho sa kanya. Natagpuan ni Jiwan ang guro at pinilit niya itong dalhin siya kay Suna habang dumating naman si Namsan para harapin si Sergeant Kwan. Isang matinding sagupaan ang nangyari at nagawang matapon ni Namsan si Sergeant Kwan sa bintana. Nakakapit naman si Sergeant Kwan kay Namsan pero sa puntong ito ay pinugutan ni Namsan ang ulo ni Sergeant Kwan sa basag na salamin. Samantala, si Suna ay nakagapos pa rin sa laboratorio nang si Yang Jisoo ay biglang kumilos ng kakaiba. Batid ni Suna na ang tubig na ibinigay sa kanila kanina ay may halong kemikal kaya hindi niya ito ininom. Kinuha ni Yang Jisoo ang kanyang pituitary gland at gumawa ng vial para sa kanyang eksperimento kung saan kaya nitong gawin ng isang tao bilang zombie na hindi namamatay. Gumawa siya ng unang vial na may kahalong dugo ng hayop at inihalo ito sa tubig. Kapag nainom na ng bawat individual ang unang vial, isusunod niyang kunin ang pituitary gland ng mga ito para gumawa naman ng ikalawang vial pagkatapos ituturok niya ito sa kanyang sarili. Ginagawa niya lahat ng prosesong ito upang makalika ng isang gamot na maaaring makapagpabalik ng buhay ng kanyang anak. Pero dahil si Suna ay hindi kailanman uminom ng tubig, ang ikalawang vial na ginawa niya sa pamamagitan ng pituitary gland ni Suna ay nabigo na nagresulta ng hindi pangkaraniwang side effect. Biglang pumasok si Jiwan sa silid kasama ang guro pagkatapos pinantaan niya si Yang Jisoo na pakawalan nito si Suna. Ngunit isa pang sundalo ang dumating at inabala nito si Jiwan upang makatakas si Yang Jisoo kasama ang katawan ng kanyang anak. Bago sila makaalis, dumating si Namsan at kinalaban nito ang babaeng sundalo na aksidenteng nabaril ang guro. Nagmakaawa ang guro kay Yang Jisoo na iligtas siya pero sa halip, nagtapon pa ito ng granada sa loob. Upang protektahan si Suna, kinuha ni Jiwan ang lamesa bilang proteksyon mula sa pagsabog. Si Yang Jisoo ay papalabas na sa apartment nang mapansin siya ng mga residente. Kinulatan nila siya at binugbog ng matindi, ngunit nagawang makuha ni Yang Jisoo ang rifle at walang habas na nagpaputok sa kung saan saan. Pero nang mapansin niyang aksidente niyang tinamaan ng bag kung saan naroon ang kanyang anak, nagpanik siya at sinuri ito at tumambad na lang sa kanya na wala ng tubig ang glass na pinaglagyan ng kanyang anak. Umiyak siya at nangangakong magsisimula muli para ayusin ang anak. Sinubukan siyang kausapin ni Suna na pinapaalala na ang kanyang anak ay kailanman hindi siya mapapatawad kapag nalaman nito ang kanyang ginawa kapag nabuhay niya ito. Ngunit walang pakialam si Yang Jisoo at bago niya pa mapaputokan sina Suna, inunahan na siya ni Namsan. Isang himala, sa wakas bumuhos na ang ulan at lahat ng mga residente ay masayang nagtampisaw sa ulan. Sinabi ni Yunho sa tatlo na mananatili siya sa apartment at magsisimula ng panibago. Samantala si Namsan, Suna at Jiwan ay bumalik na sa bus district at naging isang ganap na pamilya sa Badlan.